Sa mga babiyahe or nagbabalak mag-travel sa ibang bansa kasamang pamilya lalo na ngayong Holy Week, mag-ingat kayo guys sa mga travel scam. Dahil baka ang happy vacation na pinaplano nyo ay hindi matuloy. Dahil isang kababayan natin ang nabiktima ng 90,000 pesos dahil sa isang travel scam. Tumaas ang bilang ng mga kaso ng travel scam sa nakalipas na 3 taon. Babala ng mga otoridad, posibleng dumami pa yan ngayong papalapit ang Holy Week break. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa susunod na linggo, tiyak na mapupuno na naman ng mga pasahero ang mga paliparan, pantalan at bus terminal para samantalahin ang Holy Week break. Pero hindi lang pila ang kailangang paghandaan, kundi pati ang pag-iwas sa mga scam. Si Robert, hindi niya tunay na pangalan, na biktima na ng travel scam. Nag-book siya ng travel package papuntang Hong Kong para sa kanyang pamilya sa isa umanong travel agency sa social media. 200,000 pesos ang babayaran para sa 7 tao. Mas mura kaysa kung mano-mano siyang gagawa ng itinerary. Kaya niya ito kinagat. Pero na magbigay siya ng down payment na 90,000 pesos, nagduda siya sa kausap na travel agent. Sabi niya, may di-discountan daw. Oh, must be the baggage, the insurance. Oh, bayaran mo na today. I-discountan ko yung parang less than 2,000. Tataka na ako, wala namang gano'n ever since na nag-transact tayo sa agency. Pakikita niya na, yung babayaran mo, fix na yun eh. Oo, wala ka nang kailangan baguhin doon, kaya nagtataka ako. Hanggang sa hindi na raw sumagot ang kausap niya at wala na rin sa social media ang travel agency, hindi na rin naibalik ang naibayad niyang 90,000 pesos. Ayon sa Scamwatch Pilipinas, mayroong 14 na nagsulputang travel scam ngayon. Kabilang dyan ang pag-aalok ng peking accommodation sa mga hotel, murang travel deals, at umano'y libreng bakasyon. Isa lang yung layunin nila, to deceive us of our hard-earned money. Kukunin na yun, pati yung information. Mas lalala pa raw habang papalapit ang Semana Santa. If we will follow the last holiday seasons, no? Sa early days before the holiday itself, there is a potential increase. And then during the holidays itself, magda-die down. Sa tala naman ng Philippine National Police, halos 500 kaso ng travel scams na ang naitala simula 2021. Pinakamarami ay noong 2023. Payo ng mga eksperto, huwag basta-basta maniniwala sa mga nag-aalok ng mura o libreng hotel accommodation, pati na rin sa murang pasahe sa eroplano o tour packages. Lagi raw siguruhing lehitimong travel agency ang kausap na accredited ng Department of Tourism. Sakaling mabiktima, agad itong ipagbigay alam sa Cybercrime Investigation Coordinating Center. Ako naman, kapag nagta-travel ako papunta sa ibang bansa, ay ako mismo ang nagbubook ng ticket ko. At mostly ay sa Cebu Pacific website ako nagbubook dahil sila lang ang madalas na may murang ticket lalo kapag advance ka nagbook. At tungkol naman sa hotel booking international, mas maigi para hindi kayo maloko ay gamitin nyo ang Agoda app. Sobrang tagal ko na guys ginagamit ang Agoda app pa nagta-travel ako sa ibang bansa, lalo nung pumunta ako sa bansang Taiwan. Huwag na huwag kayo basta magtitiwala sa mga naglipa na ngayon na travel agency kuno sa Facebook. Lalo na kung mga baguhan pa lang or bagong gawang account. At kung hindi nyo man maiiwasan guys, ay dapat chinecheck nyo muna ang reviews at kung talagang maraming likes ito at kung matagal na ang page na ito. Hindi yung mga bagong labas lang at mga bagong gawang Facebook page or travel agency. Nung pumunta nga ako sa bansang Taiwan, nung nagbakasyon ako sa Pilipinas galing dito sa Dubai, ay 1,500 lang yung plane ticket ko galing sa Pilipinas papunta sa Taiwan. At yung kada araw naman ng hotel ko ay 2,000 pesos lang na nabook ko sa Agoda app. Kaya guys, gamitin nyo ang Agoda app dahil napakaganda nito at safe. At pwede nyo rin gamitin dito ang Philippine Bank account nyo sa pagbook ninyo ng hotel. Ugaliin nyo rin manood ng mga travel vlogs or tips sa YouTube para hindi kayo naluloko at para hindi kayo nai-scam. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.